13 years old lang na bata mula sa Istanbul, Turkey. Grandmaster na, no? Nakaraang taon lang nakuha. Parang isa sa mga youngest GMs to, ah. Erdogmus Yagiskaan ng Turkey. Matindi matapos pong magparamdam sa katatapos lang na Individual European Chess Championship. Dalawang Grandmasters ang kanyang pinaramdaman. Samahan niyo po kung pag-aralan ang 2 games na ito. Unahin natin ang nakalaro ng batang ito ay si Jordan Van Forest, ang isa sa mga second ni world number 1 Magnus. Noong World Chess Championship kalaban niya ay si Nepo, 'di ba? Kung matatandaan niyo po. Tinirahan ni Erdogmus ng E4, nag D6 si Jordan, D4, Knight F6, Knight C3, E5. Aba. Kaya kinuha ni Magnus itong second, atakador ito, mahilig umatake, umiiwas sa queen to queen. Pero sa batang ito, gusto niyang makipag queen to queen. Ginugulangan niya, gusto niya sa endgame ang labanan. Pero inignore ng bata. Pinalampas lang ang pagkakataong magkaroon ng queen to queen na yung ganitong linya, pakita ko lang po sa inyo ng kaunti, ano, na parang hindi na nga makakapag-castling yung Black King, pero ang point po niyan, walang sapat na yung tipong maaatake kagad ang Black, o magbi-bishop D6, kompleto yan eh. Halimbawa, mag-bishop G5, magbi-bishop E6. Pagpalagay natin, makapag-castling ang puti sa queen side, magda-knight BD7, etc. etc. mga kamatsas. Ang tanong dito, paano aatakihin at paano iti-take advantage ng white na hindi na nakapag-castling ang blocking. Mahirap pong ma-prove yan. Kumbaga, okay lang ang black dyan. At kitang-kita naman sa evaluation bar na equal ang binibigay. Okay? O kahit na ma-queen to queen yan, kahit na di na makapag-castling, sa linyang ito nakaka-equalize ang black. Kaya tama lang ang decision ng bata. Knight F3, Knight BD7, at nag-Bishop C4. Ayan na. Atakador kasi ito si Erdogmus eh. Bishop E7 at dito nag-castling. Ayan. Nung bata po ako mga kamatyas, no, kaunting kwento lang, sinasacrifice ko yung bishop ko dyan. Sa kagustuhan kong makaganito. Pero nung bata ko, inaasahan ko yung king na landing sa F8 eh. Para pag knight E6 check, ayahay na buhay. Queenless kagad ang kalaban. At inaasahan ko rin nung bata ako, kapag nag-king E8, magda-knight E6. Kulong ang queen. Diba? O, pero nung tinitira yung king G8, okay naman. Nananalo pa rin naman ako. Nagkakaroon ng double, ganyan-ganyan. Nananalo pa rin ako dito kasi mahina kalaban ko. Pero kung solid ang kalaban ko, at tama talaga ang continuation, nako, delikading dito ang puti mga kamatsas. Delikad James ang puti dito. Sunod-sunod ang linya niyan na lalamang ang black. O, kitang-kita sa evaluation bar. Kaya nung natuto na ako na magbasa ng libro, hindi ko na sinasacrifice yun. O, katulad ni Erdogmus, nagka-castling na rin ako sa tuwing naiinkwentro ko ang ganitong opening. Okay, nag-castling din at nag-A4. Ayan. From Pirch po, nauwi na po sa Philidors. O kanina Pirch ang binigay sa E5 pero naging Philidors na Lion variation. Okay, na transpose na. Nag-A4 si Erdogmus, mag-A5 yan, kakain ng space sa queen side. At nag-C6 lang, protection sa D5, B5. At nag-H3, protection lang po sa knight G4 or bishop G4 mamaya. Pasingaw na rin po sa back rank, yan ang purpose ng H3. At nag-H6, ganun din naman. Protection, release the back rank, at nag-Bishop E3. Okay? Ang tawag po natin sa back rank yung pasingaw eh, di ba? Pagka ganyan, may pasingaw na yung king, di ka na mamamatya sa ilalim, no? Bishop E3 at nag-Rook E8. Okay? Develop, abang lang. Nag-Rook E1, abang lang din. Develop lang. Kumapture na sa D4. Ayan, si Van Forest, hindi mapalagay ng walang open lines yan eh. Atakador yan, parang si Dubov yan. O, bishop takes at nag-knight F8, queen D3 at mukhang aral na aral. Grabe, 13 years old lang tong batang to, no? Nakalaban na ni Meow Meow to eh. Talo nga lang si Meow Meow dito. Malakas tong batang to eh. O, queen D3, halatang aral na aral. Lakas ng memory, no? O, bishop E6, ayan, pang tapat sa strong bishop, knight D2. Okay, yan po ang lumalabas na novelty ng batang ito dahil ang old lines na palagian ay Rook AD1 at A5. Ayan, dito nag-Knight D2, novelty na.
At sa inyo pong kaalaman na ito pong si Erdogmus, nakapanalo na kay Magnus ito. Online nga lang na tournament. Nakapanalo na yan. Grabe itong batang ito. Queen C7 at nag-Queen G3. Okay, pressure. Malakas pressure, ano? Inoobserbahan ko siya eh. Rook AD8, okay, develop, nag-A5. Okay, so typical naman yan. Normal na ginagawa yan sa line dito para mangain ng space. At meron na rin pong balak na kakapturin yung pawn A7. Okay? Kasi kung kakapturin kagad yung pawn A7, meron kasing B6 eh. Oh, long collides. 'Di ba? Kaya itong A5, bukod sa space sa queen side, eh, pang-abang na rin na pwede nang capturein yung pawn A7. Okay? At wala ng B6 dahil bantay sarado na ng A5. Nag-Queen B8 naman si Jordan. Ininda. Hindi kasi siya sanay na inaatake siya eh. Sanay siya na siya ang umaatake. O, pero dito sa batang ito, panay ang sanggayata. Dapat daw is B5. Yan ang style dapat ni Van Pores, yung mga ganyan. Pag inenpasan capture, di okay pa. Wala naman eh. Nabigyan lang ng tempo control ang puti sa A-file, pero hindi pa ganun kayanig yan. Pero nag-Queen B8, Queen E3, ayun, natakawan naman ang bata. Okay, natakawan doon. Mukhang nakita may candy sa A7. Pero kung accurate na tumbok ang pag-uusapan, grabe mga kamatsas. Ito na ang new technology. Knight D5 na pala ngayon sa computer engine ng ganito. Bago sa paningin ko to, no? Paano kung capturein ng pawn? Kakapturein lang ng pawn. Ngayon, i-atras natin ng bahagya, Bishop D7. Ay, naku, grabe. Meron na pala mga binibiling ganong tira, mga kamatsas, oh. Boom! Galing. Naalala ko tuloy si Meow Meow eh, no? Papahinga pa si Meow Meow, mga kamatsas, at waiting pa tayo sa next tournament niya. May Knight D5 na pala. Ang lakas. Pero na-miss yun ni Erdogmus, nag-Queen E3 siya. At nag-C5, napilitan na, pero pinoprovoke niya yan at the same time. Talagang expected niya yan. Capturing niya ang Knight, capture, and Knight D5. Okay? So, naka-C5 nga, na-block nga yung pawn A7, pero pag Knight D5, bidang-bida naman ang Knight sa gitna. At kinagat ni Jordan ang pawn sa B2. Mukhang walang tiwala sa ginawa ng bata. Sacrifice yun eh. Rook AB1. Okay, pressure. Bishop E5. Nag-Rook B3. Okay, ang purpose ay magbabattery. Okay, lamang nga ng isang pawn dito ang black, pero sa ilang sandali lamang ay mararamdaman na rin ang balak na maibalik yung sacrifice pawn, gambit. Okay, nag-Rook D7, inagahan ng depensa, Queen D3. Okay. Kasi dito parang ang sarap tuhugin eh, 'di ba? May Bishop B5. Tuhog. Kaso may ganun. May Bishop D4 muna. Okay, at saan pupunta yan? Halimbawa, Queen D3, may Bishop takes D5. Hindi makakaporma eh. Nakapin. Samantalang kung kakapturin ang tore, may knight lang naman. Maliwanag na bagsak ang pyesa ng puti dito. Balik tayo mga kamatsas. Ang ginawa, ilag kagad dito si Erdogmus. Nag-Queen D8 mga kamatsas at binigyan ng Blunderations! Ayun, napasigaw na naman si Coach Kamatsas ng Blunderations. Dapat daw po ang tira ay Rook E D8. Napakahirap nga namang makita yan. Unang-una, wala kang purpose ng pag-battery dyan. Ano kaya purpose? Pag dito, parang, di ba kulong yun? May capture dito, sabay Rook E7. Ang hirap makita. Pero yung Rook E8, para makaiwas lang po sa tuhog. Kasi pag nag-Bishop B5, may capture nga naman dito. Nakatreat pa sa tore. No? Makakawala pa yung tore pag nawala yung knight. Okay? Ngayon, dahil nag-Queen D8, pwede na bang tuhugin? Boom! Natuhog na nga. Yun lang. Bumigay. Nawala yung pagkaalisto ni Van Forest. Pero tingnan natin, baka mamaya talagang intentional dahil nakuha niya yung pawn sa A5. Rook EB1, grabe matured tong batang to. Grabe mga decision making, ano? Kung ako, baka mamaya kainin ko pa yan kagad eh. Pero dahil hindi nga makakawala ang tore, tuhog pa, find the better one.
Sabi ni Emmanuel Lasker, di ba? Former world champion. Sabing ganun, pag nakakita ka ng good move, humanap ka pa ng mas good move. Baka meron pa. Tama yung Rook FB1. Kinapture na ang knight. Takes ng queen. Queen A2. So, threat na naman sa pawn. Knight C4. Yan. Pinapakainan na naman. Nag-Rook E7. Ayun. Bakit? Hindi ba pwedeng tikman uli yan? May bishop takes, knight takes, and rook takes B7. Okay, pagka umalis, okay, may threat sa F7. Pag dinipensahan, may knight takes E5. At kapag nag-knight takes E5, may F4. Okay? Obligadong aalis ang knight sa pagkakadepensa. Fatal na yan, mga kamatsas. No? Fatal. Balik tayo sa rook E7 na ginawa. Nag-queen D1. Ayun, ang mga binibiling tiers pa. Para suportahan yon at binitin muna yung tore. Mahilig mambitin ng batang ito Yung queen D1, yan lang ba ang purpose? Na pa A6 dito. Pero teka muna, bakit parang pinurubok lang ni Van Forest? Talaga? Kulong Kulong Kung sa bagay, wala na rin tatakbuhan pala. Kung sa bagay, walang remedyo pala kasi rook A3 po ang gagawin ng queen D1 purpose suportahan ito at rook A3 kulong. Pero ang tanong, ano ang remedyo para makatakbo ang queen? Wala na rin Kaya pala nag A6 na lang. Kinapture muna. Grabe talagang, kung ako baka ito mag rook A3 na ako dito. Pero kinapture lang yon. Rook takes, hindi ka maka rook A3 kasi bitin yung knight. Knight B6. Threat yung tore. Rook C7. Knight D5. Pinasarap pa. Hindi pa talaga kinuwinless. Rook D7. Knight B6. Rook C7. G3. Ayun. Sabay nag-iba. Ito pong European Championship, mga kamatsas. Face-to-face tournament po ito. Long game ito. Standard to Hindi po ito rapid and blitz lang. Kaya malaliman ito. Nag G3 lang, extra pasingaw at siguro may timing to play F4, Knight E6 at nag Knight D5, Rook D7 at nag C3. Takbo na, Jordan! Kaya po nag C3 para walang Knight D4, walang Bishop D4. Knight G5, inatake H3, inatake ang E4 at nag Rook 3 B2, Queen C4, pinatakbo na. F4, ayun, tinamaan na naman. Knight takes E4, walang pakialam si Van Forest sa mga pyesa niya, Yan po ang isang dahilan kung bakit nagustuhan ni Magnus na kuhanin yan. Si Van Forest, si Dubov, 'di ba? Si Gustafsson, yan, mahirap bigkasin ng pangalan Saka sino pa ba yung mga naging second niya against Nepo. Yan. So, pero tingnan nyo naman, grabe ka agresibo, pinaka-capture yung bishop, kinapture nga ng bata. Capture. Ayan, dito mga kamatsas, second puzzle tayo. Find the brilliant move. Super perfect ang ginawa ng bata sa ilang sandali lang. Tutuloy kagad natin. Start. Maraming salamat po mga kamatsas. Congrats sa nakakita. Knight E7, sacrifice, takes. Kasi kung di ka capturein yan, kakainin ng buong buo yan. Capture, ano purpose? Ba't pinakapture yung knight? May queen D8 check. Galing ng batang. Talas ang isip. Knight G5, inatake ang H3. Okay, at kakainin na ba yun? May double. Nag-queen D7. Suporta lang. Okay, time check tayo. Medyo panic time na rin ng bata, Nag-queen take C3, threat ang pawn, rook B3, at dito po ay isinuko na ni Van Forest. Okay, hindi pa tayo tapos mga kamatsas, may isusunod pa tayo. Ang kalaban niya ay si Grandmaster Bernardsky ng Ukraine. Nako, nanlilisig ang mata ni Bernardsky. Mukhang mahilig mag-sacrifice yung ganyan tingin Makasacrifice kaya kay Erdogmus? Tingnan natin. Nag D4, D5, C4, E6, Knight C3, Bishop E7. Okay, approaching Queen's Gambit, declined. Exchange variation. Okay, nanguna ng capture sa D5, exchange variation ang tawag dyan. Bishop F4, C6,
Okay, para solid lang. At nag E3, okay, bigyang daan ang development ng light square bishop. Nag bishop F5, okay, inabangan ang development ng bishop para magkaroon kagad ng exchange. Knight F3, Knight F6, Bishop E2. Dito kasi ang main line Bishop D3. Pangalawa H3. Pangatlo Knight H4. Pang-apat lang po ang Bishop E2. Ayaw niyang sumalpok sa exchange na magaganap. Nag H6 lang, okay, para kung atakihin man ng bishop mamaya, may aatrasan lang. Nag Knight E5 at yan po ang lumalabas na novelty. Okay, kasi yung castling ay konting history lang po. Ayun, tinira ni Vyacheslav 2400 nitong nakaraang 2023. Okay, maganda resulta, panalo in 55 moves. Okay. Yan. Pero dito tayo sa novelty ni Bernardsky na Knight E5 at nag Knight BD7. Bishop D3, ayun, parang medyo natalo lang ng tempo, no? Galing na sa E2 tapos sa katinapatan sa D3, kinapture lang po ni Dogmus, capture, nag-castling at nag-castling din. Knight takes E5, Bishop takes E5 at nag-Rook E8. Okay, kung titignan natin, parang mild lang, equal-equal lang. Bishop D6, okay, para ma-exchange at kinapture. Parang ang sarap i-F4 yun. Kung ako parang gusto ko mag-F4, ano? Ayun, yun nga lang, continuation, magbi-Bishop F8, tapos Knight D7 and F6. Yun, may mga ganong diskarte. Kaya siguro, kinapture na lang talaga, capture, and nag-F3. Ang plano ay bubuo ng sentro ang puti, nag-Rook A D8. Okay, so develop your rooks into properly or proper squares. Yan ang tamang lapag ng mga tore. A3 muna para walang mga queen B4 at nag-Rook E6. Eto na po, magbabaterya na. Papatungan na yung weak E3 pawn. Okay, Rook Fe1, patong, Rook E2, papatong din. At nag-H5. Okay. So ito po yung ganitong position, madaling ma-achieve ito, madaling magawa ng black. Pero ang mga binibili ng tira dito na lalabas yung extraordinary strength. Yan na, ang mga binibiling tira. H5. Bakit gumanyan? O, tignan natin. Ang gusto ni Erdogmus umatake. Patong din, battery, H4. O, diba? Ayan, o. Gagapang yan, mag-H3 yan. Nag-Queen F5 para walang H3, nag-Knight H7. Okay, ano plano niyan? Mukhang magro-rook G6. Queen F4, naghamon ng Queen to Queen, inayawan ng bata at dinipensahan ang pawn. Okay, matapang ha. O, Knight D1, H3, ayun, yan ang mga discarding mapinsala o makapinsala, no? Nag-G3 lang. Ano ba ang purpose, mga kamatsas, pag kinapture ang libreng pawn na yan? Okay, magro-Rook F6. Oo, ang sakit. Tapos pala kagad. Queen G3, Queen G4, Queen H4, Queenless, magro-Rook G6 check, Queenless, mga kamatsas. Imagine niyo po. Kasi Queen H4 check, kuha yun, no? O, pagka lumanding ang Queen sa G5, Queenless pa rin, Rook G6, tuhog. Grabe pala yung H3 na yun. Kaya pala, napa G3 lang dito si Bernardsky at nag-Knight G5. Okay, so pressure sa F3 at nag-Rook F1. O, maaga namang umagap dito si Bernardsky at nag-Rook G6, Queen F5, Rook H6, Rook F2, daming abang-abang nila. Rook E6, okay, gaganon ba? Hindi, bitin pa yun eh. Queen D3 at ayun, nag-Rook HF6, pressure sa F3, Queen D2, so parang kumbaga sa ano eh, sige, ano bang gagawin mo? Abang-abang na lang si Bernardsky. Rook G6, ba't ba siya laging gumaganito? No? Hindi ko makita yung plano niya eh. Queen D3, gumanon ulit. Ayun, parang walang plano eh. Matibay naman yung G3. At nag-Queen D2, Rook H6, ha? Queen D3, Queen E7, B4, A6 para walang B5, Queen D2 ulit, nag-F5, ayun. Siguro dito ay medyo talagang nahihirapan ng mag-isip ang batang ito, ano? Na ano bang gagawin? Oh, nag-F5 pero bad move. Dapat daw po is Queen D8. Bakit? Pag nag-Queen D3, Rook E8. Ha? Pag nag-Queen D2,
Rook HE6. Yan ang gusto ng computer na on point na plano. Pag nag-Queen D3 ulit, sabay A5. Lamang ang evaluation bar ng black at least natuto ko ganyan ang tamang plano. Maaaring pupunta sa queen side, yun ang pinakatamang plano. Kasi dito, nahihirapan si Erdogmus hanapin ang tamang plano ng atake. Kaya nga siya napatira ng F5 kasi medyo confused na siya. Hindi niya alam kung anong gagawin niya. Pero ang basa ko po dito, meron ding knight F7, knight D6, knight C4. Kumbaga gagamitin tong square F7 para makaikot yung knight. Yan ang basa ko dyan. Nag-queen C2, tiniret. Rook H, F6. Queen C5, hamon queen to queen at umayaw. Galing, no? Tapang ng batang to, no? Siya pa umaayaw, Nag-A4 at knight F7, sabi ko na B5, okay, para makapunit. Knight D6, hindi na pinansin. Capture, Queen C1 at nag-A5. Okay, magda-knight C4 na. Di makagalaw yung knight dahil may binabantayang pawn. Rook B2, Knight C4, Rook B3, ayun, para sa patan ng depensa, pero dapat daw po sa E2 ang tamang depensa. Passive, mukhang passive, mukhang parang mahina. Sige, tingnan natin yung Rook B3, ayun. Boom! Malaki at malayo mararating ng batang ito. Grabe yung F4, galing mag-sacrifice. King F2 dito, bakit po? Pag ang pinang-capture ay G, may Queen G6 check, may check doon. Takbo, obligado, check, takbo, and Queen takes H2, etc. Nako, nangangamoy fatal na yan pagka ganyan. Okay, exposed na yung White King. Pag E ang pinang-capture, may Rook E1. Okay, at halimbawa kung pumunta dito, mayroong Rook Fe6. Ayun, tapos kakapturein na, punta ang Tori doon, etc. So, meron ako nasa-sense dito. Ito pa isang idea, mag-rook 6E2 tapos check, capture yung Tori. Okay? Marami na pong paparating pagkaganyan. Kaya siguro sa sakit ng ulo ni Bernardsky, nag-King F2 na lang. Kinapture ang pawn, capture, and dito mga kamatsas, another excellent move. Papasel ko sa inyo sa ilang sandali lang, tutuloy kagad natin. Start. Maraming salamat po mga kamatsas. Parang si Meow Meow pala to. Parang si Meow Meow. Mga banat ni Meow Meow yan Sacrifice. Capture. Boom. Boom. Grabe. Nakatuwa to Takes. Boom. H2. Unstoppable Queen. Grabe kagaling ng Erdogmus na to. 13 years old lang yan mga kamatsas Kaga-grandmaster lang yan last year, 2024. Siguro, hindi niya pa rin tinalo si Abhimanyu Mishra sa talagang pinaka-youngest GM. Kasi sa buwan siguro nagkatalo. Kung last year, 12 siya, si Abhimanyu Mishra, 12 years old din, di ba? Tingnan natin mga kamatsas, kung mayroon pang susunod na world's youngest GM. Pero ang galing ng batang to 13 years old lang. Ang bangis, 2600 na rin ang rating. Mukhang mag-aala Magnus din tong batang to Naka-score na kay Magnus yan sa online. Face-to-face tournament po ito Ang lalim ng tira niya. Ang layo at malalim ang na-analyze niya. Parang si Meow Meow. Okay, so ano pong masasabi niyo mga kamatsya sa ating pinag-aralan? Lapag nyo lang po sa comment section below at huwag niyo pong kalimutan mag-heart. At kahit na anong comments nyo po, makakatulong yan. Mag-comment lang kayo. Nakakadagdag po ng reactions yan Engagement sa ating video para ma-promote. And muli po, lambing lang mga kamatsas. Ito'y munting bawi lang naman. Pagka may lumabas na ads, paran nyo lang hanggang dulo. Malaking tulong nyo na po yan sa ating YouTube channel. Okay? Maraming salamat po. Habang nag-iintay tayo ng malakasang tournament, naghahanap-hanap po ako ng mga interesting na topic na maia-upload natin para mapag-aralan. Okay? Magkita-kita pa tayo sa mga susunod pang chess updates.